Ngayong linggo, ipagbubunyi natin ang mga atletang Pilipino na nagbigay karangalan sa bansa. Ako po si Martin Javier. And I'm Sofia Seniron, and welcome dito sa inyong favorite sports tambayan. Rise Up Stronger NCAA Season 96! Ultimate dream or goal ng isang athlete is to represent their country in an international sports competition. That's right. Alam mo, sobrang totoo niyan, Sofia. Ibang klase, di ba? Yung feeling na dala-dala mo yung pangalan ng bansa, lalong-lalo na siyempre sa Olympics. Yan yung biggest stage Yes. Di ba? Kaya saludo tayo dun sa 19 na Pinoy athletes natin na sumasabak ngayon sa Tokyo Summer Olympics. Yes, and this week we will get to know the 19 members of the Philippine team who will be carrying the Filipino flag in Tokyo. Sige, Sofia. Yes. Qualify ka lang sa Olympics. Yes, ibang and to be honor called din an nila. Olympian already is That's a right. great achievement, diba? So, Ano message mo sa kanila? the message ko is, syempre alam ko may pressure to bring the Philippine flag. I know you're already gonna do your best kasi that's just what, Pinoy Olympians do. But I hope you guys also enjoy the ride because it's, sometimes it's a once-in-a-lifetime experience, That's right. Ako naman, bang pwedeng mensahe. Actually, nasabi mo na yung iba, pero idadagdag ko lang na no pressure sana na syempre, alam kong pinipressure na nila yung sarili nila Yes, na alam mag-uwi ng medal. But again, like you mentioned, it is the experience. Yun ang Yes. pinaka-importante dyan. And you might not, win this time around. Sa next mo, yung mga matututunan mo dito, madadala mo na dun sa mga next competitions mo. Pero, dun sa mga makapag-uwi ng medalya, ay maraming salamat. Yes. Isang karangalan yan para syempre sa Pilipinas. Pero ngayon nagko-compete na kayo sa biggest stage, malaking karangalan na po yan na i-represent yung Philippines sa kani-kanilang mga events at sports. O yan, ngayong linggo, bibisita din sa atin ang ilang Pinoy na nagbigay karangalan sa bansa sa larangan ng sports. We will also witness the match between Arellano University's Carl Jadrian Ancheta versus Adrian Othniel Yulo of De La Salle's College of St. Benilde in the semi-final round of the NCAA Season 96 Virtual Chess Competition. It will be an exciting week dito sa Studio of Champions. Kaya simulan na agad natin ang pagbibigay pugay sa mga Pinoy Pride. Starting with this athlete na nag-uwi ng international or ilang international awards and medals sa larangan ng Taekwondo. Live dito sa Studio of Champions, Asian Games and Southeast Asian Games medalist, Mr. Chapoy Lizardo. Wow, a legend here in the studio. Yes, and he looks so fresh, so young for Thank you, him. thank you, thank you. Started to play Taekwondo at a very young age. Yes. From the start ba, ito na ba yung sport na hilig mo? Hindi pa. Bale, ang first sport ko noon, swimming. Yun yung parang Swimming. first na na-introduce sa akin. And then, nag-basketball ako. I think I was grade 5. Nawala yung basketball program sa school namin. Nung time na yun, si Sophia. nakakita ko ng mga nagsisipa-sipa sa turf ng school. Actually, hindi ko pa alam na taekwondo yun. So, tinry ko siya hanggang sa, yun na, nagustuhan ko siya. Tapos, doon na nag-start. Nagtuloy-tuloy na ako. We stalked your Instagram and we have She pictures stalked your here. Instagram. Okay. We have a few pictures here na ipapakita na you'll have to explain to us kung saan ito and anong meaning Okay. naman ito sa Sige. buhay mo. Alright, so for the Sige. first photo. Let's check out the first photo. Aww. Ay, actually, this one, kakabalik lang namin ito ng Korea Open. So, yung nanalo ko ng gold. And then, yun, nakuha ko yung role for the commercial. And then, parang doon na siya nag-start to get serious talaga na, ito na ba yung sport ko talaga? Dito na ba talaga ako magsistay? So, yun. Yung pangalawang picture naman natin. Check Let's natin. see. Sige. Ah, Surfing. surfer dude. Kailan ka nag-start? Paano ka nahilig dyan? May mga friends lang din ako na parang, ano mo yun, mahilig mag-outing, ganyan. Tapos, minsan nakikita ko, nag-surf sila. Parang ibang ano naman siya. Meron tayong tinatawag na pagdating sa sport, yung burnout. Nakita ko yung mga friends ko, nag-surf parang ibang ano to Pwede. Sige, try din natin to. Masaya. Pag off naman kami sa training, no, minsan, yun nga, outing, sumasama ako sa friends ko, tapos nag-surf kami. Doon ka na nagsisurf. Oo. Let's proceed to the next photo, which is, ano to, Sophia?
The next phase? The next phase Yun. in his life. Wow. Wow! Wow. Baka nanonood ang aking wife. Hi, I love you. Kwento mo sa amin yung love story, no? Paano to nag-start? Kami ni Janice, nagkakilala kami through taekwondo din. High school pa lang, magkakilala na kami. So pag kami mga competitions sa Quezon City, nandun sila, nakikita. Tapos pag may mga national tournaments, nakikita din. Kailan mo siya naging crush? Baliktad yung question, kailan niya ako... Oh! Hindi, biro lang, biro. Baka nanonood yung asawa ko. Joke lang, joke lang. Joke lang. Baka pagdating ko sa bahay, may sipa na kagad. Hindi, biro lang. Actually, before kasi, syempre, nagagandahan na ako sa kanya noon. Nag-flourish lang yung aming yung relationship towards the end of our careers sa taekwondo. Taekwondo. Oh. So ano yun? I think that was 2012. May competition sa Korea noon. Korea Open din. Nawala siya sa Korea. So hindi nila mahanap yung hotel nila. Sakto nasa lobby kami. Dahil nandun lang yung wifi. Diba? So yun, parang hinahanap namin yung hotel nila for about an hour. An So hour. 1 hour. nakapag- So doon kayo. Kwentuhan, ganyan. So, doon kami na parang nag-connect. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung conversation namin. Hanggang nandito na kami sa Pilipinas. Yayaan na mag-movie, kain sa labas. Yun na. Nandito na tayo sa wife Next. mo. Sige, let's So let's move on talk to the about next your photo. family naman. Dahil dalawang athletes yung parents Yes. nila, meron bang pressure na sumunod? Oo, sa yapak nyo. Sa amin naman ni Janice, hindi naman namin sila pinipressure na sumunod sa yapak namin. Gusto ko lang din ma-instill sa kanila yung values na natutunan namin sa taekwondo. Gusto namin ma-instill sa kanila. Bonus pa doon, marunong silang self-defense. So, kaya nila i-defend yung sarili nila, kahit lumabas sila. So I think we have another photo. Ito. Photo. Oh, grabe, ang dami So, Yeah. from being a full-time athlete, you transition to being a A coach coach. this time around. And you built alongside Coach Kitoy Yes. one of the best programs. In fact, I think the best program right now in Taekwondo sa NCAA at the very least. I think it's more challenging than being an athlete. Kasi sa pagiging atleta, ang iniintindi mo lang talaga is sarili mo. Unlike sa coaching, ang dami mong tinitingnan na mga atleta. Yun din, every time na may lalaban, especially pag NCAA season, di ba? Grabe ang pressure dyan. Ibang-iba ang NCAA competition sa ibang national competitions. Mas malaki ang pressure sa akin when it comes to NCAA. Talaga? Oh. Kita mo, passionate siya about the sport, passionate siya about teaching his pupils. And of course, with the about guidance of Sir Taekwondo. Kitoy. The passion that you were saying earlier, it's translating to success For Benilde, for yes. College of St. Benilde here in the NCAA. Pero hindi pa po